Ang ingay na. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Ang gusto ko harapan. Yun ang palagi, yun ang tuntunin natin eh. Ano nyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako, Oo. mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Eh. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nasasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy. Pero palihim naman ang investigasyon. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman delikado, delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship, ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang... Wala tayong Vox Populi. Mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema,
Hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Oho. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, Opo. ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. Oho. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Eh. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Oho. Sa police investigation, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa dun sa ICI, Opo. meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate dun sa, ano ICI. tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, Oho. from the courts, from the Sandigan Bayan, and Yes. from any other public authority. May Parang kang kapangyarihan. independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, wag kang Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ko ba? Please, lend Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. Oho. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga Pagkatapos umalis. sasagot Oho. siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso
na dapat nagdidebate, patagisan ito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Oho. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita Yan, oho. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Oo, hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Oo. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang ganun talaga ang Kongreso, di O, ba? tas hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako, oho. O, nandun na yun eh. Oho. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay, oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pala presidente na. pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. oho. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Oho. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas batas, May oo. nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend, jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Siya ba yung may-ari? Siya ba yung may-ari? Ano ang role at saka katangian niya? Oho. Una, wala kang financial interest dyan Sa kumpanya? sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ganun. Pero sa may sweldo yan, Sen? Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimay-ari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng parang department. tagabantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka, no? merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oho. Dahil si Mrs. naman teacher kasi. Opo. O maring... May kakayahan naman. May ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... So, pwede pala akong maging independent director ng isang bangko? Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya.
Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Magdeposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa video. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yon? Bakit pinipilit nila, May kinukunik-kunik ang asawa lang eh. ni Senator Marcoleta, director. Oo. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. Kaya ganito. Merong ganyan yan. So, binura yung salitang Meron independent. siyang controlling dyan. Saan ka naman nakakitang... Maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin niyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oo. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law, di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka ng Kaya mo lang IBP. nasasabi, tingnan mo lahat pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam mo, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa, pinakamalaking isda? Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilihis hanggang sa nahinto na nga eh. Daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure. Ha? Pinakahuli nung isang araw, di ba? Na binalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala na napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya nung nakarang administrasyon. Paolo Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa Totoo yun? pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay Out na of character. parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at So pinalabas. paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganon, walang patutsadahan na ganyan. Ayun. So kung ito pala ay naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling Impormasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig,
palihim silang nag-iimbestiga. Yan, oho. Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oh, gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Eh, gusto totoo. Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Oho. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Oo. Eh, hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala namang rin para tayong kadibayan, di ba? kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Oho. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Aha. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, Oho. magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, ano. Nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Ayun na nga Kasi po, ang sir. tanong, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Oho, una bes. Mali ho yun. Parang Kailangan ganun malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. Oho. O di, negative. Yes po. Oo. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, Opo. these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Oho. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo, ha? May masamang Lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. Oho. So, meron na kagad ibang pakahulugan yun eh. Negatibo na yun eh. Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react at kasama saka sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Oho. Gumalaw eh. Yumugyug eh. Pagkatapos, Intensity 8 ata yung pagyugyug. pagkatapos hindi, 7.5. 7.5 lang mo ba? Ngayon, bakit nung ikaw sinabihan nung dating Yusek, meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito, NEP pa lang eh. No, sabi niya. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, Ay, bawal nga yun. Bawal yun. Oho. tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Wala namang masama eh. Binibigyan ka ng matamis na ganito. Bawal sa'yo eh. No. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Pero wala ka naman diabetes. Ay, masarap yan. Ice cream ito. Gusto ko Napakasarap yan. ng ice cream, di ba? Opo. Gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan Yan. mo. So pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Oho. Paliwanag mo. Kung mali yan, mali. Itinatama mo. Sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi ng isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Oho. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Oho. Ang gusto ko harapan. Yun ang palagi ko, yun ang tuntunin natin eh. Harapan. Oho. Ba't ka nagsenador kung ayaw mo humarap? Di ba? Oho. Pero sa totoo lang talaga, Sen, sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion eh. Di ba? Maging sa paliwanag ka na dating Senate President, matagal din senador, Franklin Delon. Kung wala ngang masama, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all senators had insertions. Ba't ka nagsimula doon? May At insinuation titingnan agad na natin, masama eh. bubusisiin natin. Oho. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Oho. Doon sa simula pa lang ano na eh. May mali na doon eh. Karga na. Oho. Para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka eh. Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang